Malacanang ay nagpaliwanag mga kabombo kaugnay ng 14 million pesos na uncollected expenses hinggil sa umano'y foreign travels ng Office of the President yan ay binigyan linaw yung iba pang mga usapin. Alamin natin ang update mula sa Malacanang, si Bombo Annalise Soberano. Ipinaliwanag ngayon ng Palasyo ng Malacanang ang umano'y 14 million uncollected expenses kaugnay foreign trip ng Office of the President na na-flag ng Commission on Audit. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang overseas Filipino workers ang mayroong receivable o hindi pa nababayarang obligasyon sa Office of the President para sa naturang biyahe. Sinabi ni Castro, nakapagpadala na ng formal na liham ang Office of the President sa OFW upang maiproseso ang pagbabayad at maresolba na ang issue. Sa ngayon, iniulat ni Castro na mahigit 7 million pesos na ang nakolekta ng Office of the President mula sa kabuuang halaga na kailangang bayaran at nagpapatuloy pa ang koordinasyon upang makumpleto ang natitirang balanse. Batay sa ulat kasi ng Commission on Audit, mahigit 14.4 million na foreign travel expenses ang in-advance ng Office of the President para sa iba't ibang opisyal na pamahalaan ang hindi pa rin nakakolekta hanggang December 2024. Pero ayon sa COA, ang naturang halaga ay para sa airfare at hotel accommodation ng mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya na sumama sa mga presidential foreign trips mula 2022. Kabilang dito ang mga kinatawan mula sa Board of Investment, Bureau of BIR, Department of Agriculture, Department of Finance, Department of Foreign Affairs, DICT, DILG, DOJ, DMW, DPWH, Department of Tourism at Department of Trade and Industry, kasama ang ilang mga miyembro ng House of Representatives, Senate, National Security Council, ang PCO, PMS, RTVM at ang TESDA. Nananatiling overdue ang mga receivable kahit pa matagal nang nauna itong binayaran ng Office of the President batay sa annual audit ng report ng COA. Pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Actually po, lumalabas po dito sa COA report or sa nabanggit na anunsyo or pag-flag ng COA. Ang COA, ang OFW ang may receivable. So dapat ang OP ang babayaran ng ibang mga ahensya. Okay, ito po ang masasabi natin patungkol dyan, and I quote, collection letters were already issued in April and May 2025. Of the said amount, 7,887,555.64 or 55% were already collected to date. The OP consistently monitors the outstanding bills through monthly aging report and sending of collection demand letters. Yan si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.